Matagal daw pinag-isipan ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte ang desisyong bawiin ang hinihinging confidential funds. Nung lumaki yung issue ng confidential funds, as we all know, no, nakita natin at nakita ng ating Vice President na talagang naging divisive siya. And as she said, she swore an oath to keep the country peaceful and strong. No? And so because of that, she eventually made the decision na mas maganda ng to give up the funds. It wasn't just yesterday. Talagang may pinag-aralan niya, tinignan niya ng mabuti kung ano yung nangyayari, no, sa ating bansa because of the discussions on the confidential funds. Sa isang maiksing panayam sa Davao, pinanindigan ni Duterte ang kanyang desisyon. Pero hindi niya na sinagot ang tanong kung manghihingi pa siya ng confidential funds sa hinaharap. In the future ba, VP, are we planning po ba na i-reinstate ulit yung confidential funds? That is not something that I cannot speculate right now because the next budget will be all more than a year. Sa lahat ng civilian agencies na tinanggalan ng confidential fund, pinakamalaki ang 500 milyong piso sa Office of the Vice President. 125 million pesos naman sa DepEd na pinamumunuan rin ni Duterte. Aminado si Senate Minority Leader Coco Pimentel, walang garantiya na patay na ang usaping ito dahil may bycam pa. Dito kasi pwede pang baguhin ng mga senador at kongresista ang ilang probisyon ng budget bill bago isumite sa Pangulo. Gayunpaman, tiwala si Pimentel na may isang salita ang Vice Presidente. Siyempre, ang assumption natin na that the Vice President is not only a politician, elected public official, sensitive to the sentiments of the people, but is also a person of her word. Kung sinabi niyang give up ko na yan, hindi ko na kayo secretly tatawagan at ipapabalik, di ba? Noong nakaraang taon, naharang ng minorya ang confidential fund ng DepEd sa Senado. Pero pagdating sa bycam, ibinalik din. Ayon kay Pimentel, iba ang sitwasyon ngayon. That would be one of the biggest disappointments and one of the biggest political stories of the year kung mangyari yan. Nagkaayos na, nag-disagree pa. Hirit pa ni Pimentel, isuko na rin ng ibang civilian agencies ang kani-kanilang confidential and intelligence funds. Kabilang ang Office of the President na ayon sa kanya, hindi tamang tumanggap ng 2.3 billion pesos na intelligence fund. Nakahanda raw siyang questionin ito sa Korte Suprema kasama ng iba pang violations sa 2024 budget. Kung magdesisyon ang Korte Suprema na unconstitutional ito, pwedeng magkaroon ng reenacted budget o ipatutupad na lang ang budget ng nakaraang taon. Yung consequence should not prevent us from questioning, di ba? Kasi dapat i-question eh. Amor Santos, CNN Philippines.